Sa universe ng mga demonyo, may nangyari na hindi inaasahan ng sinuman. At isa ito sa mga Supreme Demon na gumawa ng kasunduan sa limang puso. Ang isang ito ay makakakuha ng isang lubhang nakakatakot na kapangyarihan. Salamat sa katotohanan na siya ay nagtataglay ng bahagi ng kapangyarihan ng Demon King. Ang dakilang kapangyarihang ito ay naramdaman sa lahat ng multiverse. At naabot na ng demonyong ito ang kanyang perpektong anyo. Dahil sa ilang kadahilanan, kaya niyang suportahan ang kapangyarihang iyon. Ngunit sa sandaling iyon, dumating ang isang kaaway ni Goku na nakalimutan niyang tapusin. At ito ay si Vegeta na sa ilang kadahilanan ay maaaring matuklasan ang multiverse ng mga demonyo at sa ganitong paraan, mahahanap niya ang kanyang karibal na si Goku. Vegeta, anong ginagawa mo dito? Dumating ka sa pinakamasamang oras hangal. Hindi kita kayang harapin ngayon, malaki ang problema ng anak ko. Nakikita ko, gaano ka-interesante Kakarot, kung ganon may anak ka na. Kung paano lumipas ang oras, ang bilis mong nakalimutan si Chi-Chi. Pero hindi naman yun mahalaga sa akin, pumunta ako dito para patayin ka. Ilang taon na ang nakalilipas hindi ko magawa, ngunit ngayon ako ay nagsanay ng sobra at naabot ko ang isang napakalakas na kapangyarihan. Vegeta, hindi mo maintindihan, hindi mo nakikita ang nangyayari, tingnan mo ang demonyong iyon. Hindi siya tumitigil sa pagtaas ng kapangyarihan niya, masyado siyang makapangyarihan, ngayon kailangan mong maging kakampi ko Vegeta, ikinalulungkot kung sirain ang iyong mga plano. Hoy, Kakarot, nasasabi mo ito dahil sa hangal na demonyong iyon, huwag kang mag-alala tatapusin ko siya ng mabilis. At sa wakas matatapos ko na ang laban natin dito at papatayin kita. Bago natin ipagpatuloy, maaaring kang mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated ka sa mga susunod na bidyong ating ipalalabas. Sa sandaling iyon, babaguhin ni Vegeta ang kanyang sarili. At mabilis na ilulunsad ang sarili laban sa demonyo upang patayin siya. Dahil ito ay nakakaabala sa kanya ng labis dahil ang kanyang presensya ay hindi nagpapahintulot kay Vegeta na makipaglaban kay Goku. Kaya't sasalakayin siya ng isang ito, ngunit tulad ng inaasahan ay mapapaalis ang isang ito sa lugar sa pamamagitan lamang ng paglapit sa kanya. At ang Supreme Demon na ito ay nagdaragdag pa rin ng kanyang kapangyarihan. Magugulat si Vegeta dito at sasabihin, kahanga-hanga. Nakikita ko na napakalakas ng demonyong ito, ngunit hindi niya ako kayang labanan. Vegeta, anong ginagawa mo? Huwag kang makialam, laban ito ng anak ko, hindi ka pwedeng makialam hangal. Manahimik ka Kakarot, aalisin ko ang demonyong ito. Si Vegeta, muling inilunsad ang sarili laban sa demonyo. Ngunit sasabihin ni Goku, nakakainis, kailangan ko munang harapin ang hangal na ito. Sinabi ko sa iyo na hindi ito ang iyong laban, huwag kang makialam. Sa sandaling iyon, gagawin ni Goku na maabala si Vegeta, at sasabihin niya sa kanyang anak na si Aaron. May tiwala ako sa iyo anak, alam kong kaya mo siyang talunin. Si Aaron, nang makitang napakalakas ng demonyo, nagpasya siyang dagdagan ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Sa kanyang bahagi, naabot na ng Supreme Demon ang kanyang pinakamataas na kapangyarihan at sasabihin niya. Dumating na ang panahon, sa kasamaang palad, pinilit mo akong gamitin ang pagbabagong ito. Sa ngayon, ang kapangyarihang dumadaloy sa akin ay hindi ako mapipigilan. Hindi ako matatalo ng isang hangal na batang katulad mo. Nakakaawa, taos puso ay nakipagsapalaran ako ng sobra para gawin itong deal sa Demon King. May posibilidad na hindi makayanin ng aking katawan ang lahat ng kapangyarihang ito, ngunit alam kong kakayanin ko. Hindi para sa wala, ako ay isa sa mga Supreme Demons. Ang pinakamakapangyarihang lahi ng demonyo sa multiverse na ito. Hangal na demonyo, wala akong pakialam kung gaano kalakas ang kapangyarihan mo, matatalo kita kahit anong mangyari. At iyon ang dahilan kung bakit ako ang magiging kahalili ng Demon King. Pagod na akong makinig sa kalokohan mo, bata. Hindi mo naiintindihan ang pagkakaiba ng kapangyarihan sa pagitan mo at sa akin sa sandaling ito. Papatayin kita na parang isang ipis, at ang pinakamaganda ay makikita ng Demon King ang lahat ng ito at hindi na ito makikialam. Mag-e-enjoy ako ng sobra, sayang naman ang papalit sa kanya ay mamamatay bago pumalit sa kanya. Sa sandaling ito, gagawin ng demonyo ang isa sa kanyang mga pamamaraan na tinatawag na Divine Blast. Ilulunsad niya ito laban sa demonyong bata na si Aaron.
na nahihirapang iwasan ang mga ito at ang bawat isa sa mga bowl-ang ito ng enerhiya ay naglalaman ng isang mahusay na mapangwasak na kapangyarihan na naglalaman ng lahat ng galit ng demonyong ito. Kung ang isa sa mga ito ay magawang tamaan siya, ito ay magiging napakasama. Tumigil ka sa pag-iwas bata, tanggapin ang iyong kamatayan bilang isang tunay na demonyo. Huwag mo nang subukang hilahin ito palabas, papatayin pa rin kita. Nakikita ko, pagkatapos ay subukang iwasan ito. Ang demonyo ay maghahagis ng bola ng enerhiya kay Aaron na tinatawag na Divine Death. Nagulat ito at hindi man lang nakaiwas si Aaron kaya tumama ito sa kaliwang braso niya at tuluyang nawala. Makikita ito ni Goku at maluhaluhang sasabihin, "Hindi, anak, ano ang ginawa niya sa iyo? Mangyaring kailangan mong lumaban ka anak." Ang Supreme Demon ay magsisimulang tumawa ng napakalakas at sasabihin sa batang si Aaron, "Ano bata, naputol ko na yang braso mo. Ngayon, ay gagawin ko ito sa iyong buong katawan, mga paa, at kung ano ang natitira sa iyo. Hindi man lang kita bibigyan ng oras para muling buuin ang iyong mga sugat. Kahit na ikaw ay isang demonyo at may kakayahang muling buuin ito ay tumatagal ng ilang minuto at sa maikling oras na iyon. Tatapusin ko kayong lahat at mag-e-enjoy akong panoorin kayong naghihirap, nakakaaliw ito. Hangal na demonyo, ang lakas ng loob mong gawin ito sa akin, kayong lahat ay ganap na wala sa inyong pag-iisip." Sa sandaling iyon, inatake ni Aaron ang demonyo. At ilang minuto rin silang naglaban dahil sa sobrang galit ni Aaron sa ginawa nito sa kanya. Pero kahit ganon, hindi man lang niya ito nagawang tamaan, medyo nagsisimula na ring mag-regenerate ang kabilang braso niya. At sa sandaling iyon, sisirain ng Supreme Demon ang isa pa sa isang iglap. At si Aaron ay mahuhulog sa lupa na masasaktan ng sobra. Napakalakas niya talaga, ang akala ko matatalo ko siya. Ang isang ito ay hindi man lang makagalaw dahil nawalan siya ng dalawang braso. Ito ay magiging mas matagal upang muling buuin ang mga ito dahil mayroon ng dalawang braso na nawasak sa kanya. Maging ang ibang mga Supreme Demons ay nataranta nang makita nila kung gaano kauhaw sa dugo ang kanilang kasama. Tila, nilalamon siya ng kapangyarihang ito at lalo siyang nagiging napakasama. Ang isang ito ay pupunta para sa kanyang mga binti. Ngunit hindi na lumaban si Goku at hinayaan si Vegeta na makialam sa laban at harapin ang demonyo. Malugod na sasabihin ni Vegeta sa demonyo, "Sa kasamaang palad, ikaw ang unang susubok sa aking bagong pambihirang kapangyarihan ng demonyo. Pero, pagkatapos kong wakasan ang iyong buhay, mapapatay ko rin sa wakas si Kakarot. Tapos, sino ka ba, isa pang hangal na Saiyan, wag mong sabihin sakin. Tama, at ako ang tatapos ng buhay mo, gagawin ko din sa'yo kung ano ang ginawa mo sa batang iyon." Sa sandaling iyon, tataasan ni Vegeta ang lahat ng kanyang kapangyarihan at gagamitin ang kanyang huling pagbabago. Nagulat si Goku sa kapangyarihan ni Vegeta at napaisip, hindi ka panipaniwala, naging napakalakas ng hangal na si Vegeta. Si Kakarot dapat ang unang taong papatayin ko sa pagbabagong ito pero ngayon ikaw na. Saiyan, kung gusto mong matulad kay Aaron, sige. Pero hindi ka na makaka-regenerate, hindi ko patapos ang trabaho ko sa batang iyon kaya mabilis kitang tatapusin. Sa tingin ko, sumasang-ayon ako na pareho tayong may mga trabahong dapat tapusin kaya tapusin natin ito ng mabilis, demonyo. Lilitaw si Vegeta sa itaas ng demonyo at ilulunsad ang isa sa kanyang mga teknik na makakaapekto sa isang ito. Ngunit ang demonyo ay gumanti sa pag-atake at makakaapekto ito kay Vegeta. Maswerte ako na hindi ko nagamit ang lahat ng kapangyarihan ko sa teknik na iyon dahil kung hindi masasaktan din ako ng husto. Ang Saiyan na ito ay kasing lakas ng isa pang Saiyan, gaano kawili-wili pero sa kabila ng lahat ng kapangyarihang iyon, wala siyang laban sa akin. Samantala, nakita ng ibang mga demonyo na nilabag ang mga patakaran at ang iba ay lumalaban sa demonyo, sila ay lalaban din. Ngunit inilipat sila ng Demon King sa kanyang palasyo gamit ang isang pamamaraan na taglay niya, maaari siyang makialam sa kanila. Dahil wala pa silang nagagawang deal sa kanya kaya nagagawa niya ang lahat ng gusto niya sa kanila, sasabihin niya sa kanila sa lugar na iyon. "Ikaw, huwag kang makialam dito kaya pinapunta ko sila dito. May naghihintay na parusa pa sila sa pagsuway sa akin. Ngunit kamahalan patawarin mo kami." Samantala, sa labanan, naisip ni Goku na ito ay walang silbi, hinding-hindi kakayanin ni Vegeta, na labanan siya, nag-aaksaya siya ng oras.
Mukhang sa huli, ako na ang bahala. Sa sandaling iyon, sasabihin ni Goku kay Vegeta, tumigil ka, hindi mo siya kayang labanan, masyado siyang makapangyarihan. Pero anong sinasabi mo Kakarot, hindi man lang niya ako magawang saktan, halata naman na mas malakas ako. Hindi, Vegeta, pinag-aaralan ka lang niya, hindi pa niya ginagamit ang totoong kapangyarihan niya laban sa iyo. Tatanggapin ni Vegeta ng may kahirapan at hindi niya ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa demonyo. Sasabihin sa kanya ni Goku, gagamitin ko ang aking nakatagong kapangyarihan na nakuha ko pagkatapos maging isang demonyo. Hindi ko talaga akalain na gagamitin ko ito, pinaniwala ko pa nga ang anak ko na mas malakas siya sa akin, pero hindi iyon ang totoo. Kung gayon nagsinungaling ka sa akin ama, paano mo nagawa sa akin yun? Gayon paman, ipapakita ko sa iyo ang nakatagong kong kapangyarihan, ipinapangako ko na hindi kita sasaktan ng sobra sa ginawa mo. Pero anong sinasabi mo Saiyan, hangal ka? Sa sandaling iyon, nagpasya si Goku na gamitin ang kanyang pinakamakapangyarihang pagbabago na nakuha niya pagkatapos maging isang demonyo. Kaya, biglang nagliwanag ang buong lugar at isang kapangyarihang hindi pa nakikita ang lumitaw sa Saiyan. Sasabihin ni Goku sa demonyo na ngayon ay tatapusin niya siya. At sa sandaling iyon, lahat ng naroroon ay natulala sa gayong kapangyarihan. Maging ang Demon King ay nakaramdam ng takot nang maramdaman niya ang kapangyarihang lumalabas sa Saiyan. Oh, talagang ang kapangyarihan na iyon ay sa aking ama, ito ay napakalakas. Magtataka na sasabihin ni Aaron na muling nabuo ang mga bias ng kanyang katawan na natalo sa labanan. Samantala, si Goku na may galit ng isang demonyo ay sasabihin sa demonyong ito, pinilit mo akong gamitin ang pagbabagong ito na hindi ko akalain na gagamitin ko sa isang hangal na katulad mo. Ngayon, matitikman mo ang aking galit. Pero anong sinasabi mo Saiyan? Ikaw at ako ay nasa ibang antas, iniisip mo na sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ng demonyo, ikaw ay magiging mas malakas kaysa sa akin. Nakikinig lang si Goku sa sinasabi ng demonyong ito. At sa sandaling iyon, aatakihin niya ang demonyong ito sa kanyang tiyan ng isang napakalakas na pag-atake, na magpapabagsak sa kanya sa ilang mga bato sa malapit. Pero paano, hindi ko man lang siya nakita na lumapit sa akin. Masyado na siyang mabilis, hindi pwedeng hindi man lang ako makapag-react sa sandaling iyon. Ito ay dapat na isang pagkakamali, tiyak na ito ay dahil ako ay nagtiwala sa kanya at ako ay nag-overexpose sa aking sarili. Ang lakas ng loob mo at atakihin ako ng ganyan. Sa ngayon, gagawin ko ang dapat kong ginawa noon pa man, ang patayin ka kasama ng hangal mong anak. Ang demonyong ito sa isang kisap mata ay lalapit kay Goku para atakihin siya. Ngunit hindi man lang sinubukang kumilos ni Goku at hahawakan ang braso ng demonyong ito at sasabihin niya, balak kong patayin ka ng mabilis para hindi ka masyadong magdusa, pero ang ugali mo ay walang ginawa kundi bigyan ako ng dahilan para hindi ko gawin. Si Goku, sa sandaling iyon, ang brasong nahawakan niya, sisirain niya ito gamit ang sarili niyang kapangyarihan. At sa sandaling iyon, sisigaw ang demonyo sa sakit at sasabihin niya, tinanggal niya ang braso ko, bilang puso ng kapangyarihan ng hari ng demonyo ay hindi sapat, ano ba ang nangyayari? Makikita ito ni Aaron at maiisip, ngunit ano ang mali sa aking ama, hindi naman siya karaniwang ganoon, baka nilalamon na siya ng pagbabagong iyon. Malamig ang kinikilos niya, siguro iyon ay isang bagay na kailangan niyang matutunang kontrolin sa tuwing gagamitin niya ang pagbabagong iyon. Biglang, isang taong may hitsura na halos kapareho ng isa sa mga tagapag-alaga ng Zenozama ay susubukang pigilan si Goku. Dahil ito ay bahagi ng mga ito o ito ang naisip ni Goku sa sandaling iyon na iniwan siyang nalilito at nagulat. Kaya marami pa sila sa universe na ito, paano ka nakapunta sa lugar na ito, alam mo wala akong pakialam, dumating ka lang para asarin ako. Nagpunta lang ako para ipaalam sa iyo ang ipinadala ng King of Everything, Zenozama. Hindi pa natapos ng Guardian ang pangungusap. At agad itong hinawakan ni Goku sa leeg at papatayin. Ngunit hindi alam ni Goku na naparito lamang siya upang ipaalam ang isang mensahe mula sa hari ng lahat. Pero sa kabilang banda, iisipin ng Demon King na nanonood ng laban. Ano ba ang nangyayari kahit sa bahaging iyon ng aking kapangyarihan ay hindi kayang harapin ang Saiyan? Nakakapagtaka, hindi ko akalain na makukuha ng mortal ang lahat ng kapangyarihang iyon sa pamamagitan ng pagiging demonyo, napakalakas niya.
Para kay Aaron, nakikita ko na hindi pa siya handa, marami pa siyang dapat i-improve. Hindi pa rin sapat ang power level niya, kung gusto niyang maging kapalit ko dapat mas mag-effort siya. Samantala, sa kabilang banda, may isang hindi kilalang nagising. Isang taong kilala ng Demon King.